Dinala ni Roger ang ating bida sa templo ng mga anghel. Pagpasok pa lamang sa loob, agad siyang sinalubong ng dalawa pang panauhin. Formal na nagpakilala ang bida bilang ang Panginoon ng Sun God Throne mula sa bansang Sia, na kilala rin bilang ang maalamat na Sealer. Nagpakilala naman ang unang panauhin na si Kahil mula sa bansang I, ang Panginoon ng Brutality Attribute Throne. Ang isa naman ay si Hari mula sa bansang R, ang Panginoon ng Regency Attribute Throne. Pareho silang kabilang sa kauna-unahang sequence ng mga trono. Matapos ang palitan ng pagpapakilala, muling ipinakilala ni Roger ang kanyang sarili bilang Panginoon ng Trono ng Katangiang Arkanghel. Ipinaliwanag ni Roger na kaya niya tinipon ang mga kinatawan mula sa apat na pinakamakapangyarihang bansa ay upang bumuo ng isang bagong kaayusan sa mundo. Plano nilang itatag ang isang elite group na tatawaging Divine Punishment Team upang ideklara ang digmaan laban sa mga tiwaling Panginoon ng Trono na patuloy na nagdudulot ng kaguluhan saan man. Subalit dito na napagtanto ng ating bida ang tunay na motibo sa likod nito. Hindi lang ito simpleng kooperasyon para sa kapayapaan, gusto rin ng bawat bansa na maprotektahan ang sarili nilang mga interes. Halimbawa na lang, paano kung kailangang tugisin ang isang tiwaling Panginoon ng Trono na tumakas sa teritoryo ng ibang bansa? Para sa bansang A, siguradong si Rogers ang mag-uuwi ng pinakamaraming trono. Kung tapat ang kanilang pakikipagtulungan, bakit kailangan pa ng palabas tulad ng insidente sa light poison kanina? At bakit kailangang sadyang iwasan pa ni Roger si Mill para lang hindi sila pagdudahan? Sa sandaling magkaroon ng alitan ng apat na bansa sa usapin ng pakinabang, madali lang mabubuwag ang alyansang ito. Kaya bago magpatuloy, kailangang tiyakin muna ng bida ang buong kapakanan ng kanyang panig. Dito na naglapag ng matinding kondisyon ang ating bida, sinuman daw na Panginoon ng Trono ang manggulo at sisira sa kapayapaan ng Sia, saan man ito pumunta o saan man tumakas, ang Divine Punishment Team ng bansang Sia ay magkakaroon ng absolute right na tugisin at ilaminahin ito ng walang pag-aalinlangan. Napakunot ang noo ng tatlo at biglang tumahimik ang buong silid. Napakuyom ang kamay ni Roger sa matinding gigil ng idagdag pa ng bida na kahit sa loob mismo ng teritoryo ng bansang A, bansang R, at bansang E, makakakilos pa rin ng malaya at walang anumang kondisyon ng Divine Punishment Team ng bansang Sia. Ang ibang bansa ay obligadong makipagtulungan sa kanila. Seryosong nagtanong si Rogers kung paano naman kapag sa bansang Sia nangyari ang kaguluhan. Kalmadong sumagot ang bida na ganoon din ang patakaran, ngunit ipinagmalaki niyang may sapat siyang kakayahan para kontrolin ang lahat ng Panginoon ng Trono sa kanyang nasasakupan upang hindi gumawa ng anumang kaguluhan, isang bagay na duda siyang kaya ring gawin ng iba. At kung masyado raw itong mabigat para sa kanila, maaari pa naman silang mag-usap ng ibang paraan. Sa isip ng bida, alam niyang hindi talaga sila papayag sa ganitong demand. Ginawa niya lang ito para maglapag ng napakataas na standard upang pigilan at sukatin ang kanilang mga tinatagong ambisyon. Matapos ang tensyonadong pagpupulong, sama-sama silang lumabas upang humarap sa media. Mabilis na kumalat sa buong mundo ang balita, matapos ang maghapon na pag-uusap, nagkasundo na ang apat na pinakamakapangyarihang bansa para sa bagong kaayusan ng mundo at sa pagtatag ng Divine Punishment Team. Bawat bansa ay mamamahala sa kapayapaan ng kanilang teritoryo habang nagtakda rin ng malinaw na hangganan sa bawat nasasakupan. Ngunit ang mas nakapukaw sa atensyon ng publiko ay ang karagdagang probisyon na iniharap ng kinatawan ng bansang Sia, ang Panginoon ng Sun God Throne, na tila higit pa sa inaasahan ng lahat, bagamat mananatiling lihim muna ang eksaktong detalye nito. Dahil dito, ang Panginoon ng Sun God Throne na ang Sealer ang naging sentro ng talakayan ng buong mundo. Matatandaang noong dumating siya sa bansang A, biglang sumabog ang insidente ng nakalalasong liwanag sa paliparan. At ang nakakatakot na poison light na iyon na matagal nang nagpapahirap sa bansang A ay buo at walang tira nitong sinipsip. May ebidensya at hindi man lang ginamitan ng anumang teknolohiya o edit, talagang nagpatawag ang sequence isang throne lord na ito ng isang napakalaking Diyos. Dito na naitanong ng lahat, ito na nga ba ang mistikong kapangyarihan mula sa silangan? Habang binabasa ng isang pioneer ang balita sa kanyang phone, hindi niya mapigil ang matuwa dahil sa wakas ay may pag-asa nang matapos ang panloob na kaguluhan ng sangkatauhan. Iba talaga ang bansang Sia. Nabalitaan ko na sa ilalim ng pamumuno ng Panginoon ng Sun God Throne,
bawal na bawal sa kanila ang basta-bastang pagpatay o paggawa ng gulo, sambit nito. Naisip din niyang sumali sa Divine Punishment Team para man lang makatulong. Sinabihan naman siya ng kanyang kasamahan na napakataas ng requirements para makapasok doon. Sagot naman niya, gusto niya lang namang makatulong ng maayos nang hindi natatakot na baka patayin siya habang natutulog. Samantala, napakomento rin ang isa pa nilang kasama, ngayon ko lang handang aminin na matagal nang nawala ng liwanag ang bansang A. Dati akala ko kwento-kwento lang ang tungkol sa Sealer pero totoo pala ang lahat. Lumilikha nga talaga siya ng himala para sa ating lahat. Matapos ang kanilang pagpupulong noong araw na iyon, nang magsimula ng maglakad ang bida na si Fang Yi, iminungkahi ni Roger na ihatid na siya sa kanyang tutuluyan. Subalit tinanggihan ito ng bida at sinabing hindi na kailangan. Bigla naman siyang hinarang ni Cahill at nakiusap kung maaari ba silang mag-usap kahit sandali. Nakangiting pumayag ang bida, dahilan upang mapangiti rin si Cahill sa kagalakan. Ipinaliwanag ni Cahill na narinig niyang sa pangunguna ng bida ay ipinatupad ng bansang Sia ang pangkalahatang pagsasanay para sa lahat ng mamamayan nito. May plano rin daw ang kanilang bansa na gawin ito ngunit nahihirapan silang isakatuparan ng maayos, kaya nais niyang humingi ng payo mula sa maalamat na Sealer. Bilang kapalit, nangako si Cahill na nakahandang tumulong ang bansang I sa anumang pangangailangan ng bansang Sia. Matagal na rin namang maganda ang relasyon ng kanilang dalawang bansa, kaya umaasa siyang patuloy silang magtutulungan at sabay na uunlad. Seryosong tumugon ang bida at sinabing mas makabubuting pag-usapan nila ito ng mas detalyado mamaya. Ngunit para sa kanya, mas magiging epektibo kung magpapadala ang bansang I ng ilang Throne Master at mga tagapagsanay sa bansang Sia upang direktang matuto mula sa kanilang karanasan. Labis na natuwa si Cahill sa napakagandang mungkahing ito at umaasang magiging matagumpay ang kanilang pagtutulungan. Sa isip ng bida, napagtanto niyang napakamagiliw ng pakikitungo ng Panginoon ng Cruelty Attribute Throne. Dahil matagal nang maganda ang samahan ng bansang Sia at bansang I, kahit hindi pa sila maituturing na opisyal na magkakampi sa digmaan, basta't makatitiyak silang hindi sila pagtataksilan o sisirain ang kanilang mga plano, isa na itong napakahusay na kaalyado. Samantala, napaisip din si Cahill na talagang hindi ordinaryong tao ang Sealer. Pareho man silang kabilang sa kauna-unahang sequence ng mga trono, ang dambuhalang kapangyarihang nakapaloob kay Fang Yi ay sapat upang mapakalma maging ang likas na mabangis niyang personalidad nang hindi niya namamalayan. Samantala, sa hangganan mismo ng bansang Sia, isang grupo ng mga nanghihimasok ang nagtatangkang lumusab. Minsalto pa ng mga ito ang itinayo na Divine Punishment Team, nagtatanong kung akala ba ng mga nasa first sequence ay kaya na nilang magdesisyon para sa lahat. Nakangiti pang iminungkahi ng isa na magsaya muna sila at manggulo sa bansang Sia. Wala raw silang pakialam kahit naroon pa ang kilalang Sealer, dahil pagbalik nito ay tanging ang madugong sorpresang iiwan nila ang kanyang madadatnan. Ngunit biglang natigilan ang pinuno ng mga nanghihimasok nang makaramdam ng isang nakakakilabot na presensyang nakatitig sa kanya mula sa likuran. Agad siyang lumingon at galit na nagtanong kung sino ang naroon, at laking gulat niya nang makita ang mga aninong lumulutang sa kalangitan. Napagtanto nilang nasundan pala sila nito mula pa nang makapasok sila sa teritoryo ng bansa. Sa halip na matakot, naghanda ang mga nanghihimasok at nagpakawala ng matinding enerhiya, habang nagtatanong kung ang lumitaw ba sa kanilang harapan ay ang pumatay sa Shadow Throne Master ng bansang A, at kung ganoon, ano pa ang isa nitong hawak na trono. Hindi man lamang tumugon si Lin Yi. Sa halip, agad niyang ginamit ang Shadow Attribute upang salakayin ang mga nanghihimasok. Sinubukan ng kalaban na harangan ito gamit ang kanyang Wind Attribute, ngunit laking gulat nila nang tumagos lamang ang pag-atake ni Lin Yi. Hindi sila makapaniwala na hindi kayang harangin ng lakas ng hangin ang kapangyarihan ng anino. Dahil dito, nagsanib puwersa ang mga kalaban upang sabay-sabay na umatake at pigilan ang kanyang kapangyarihan. Subalit habang nasa ere, muling naghanda si Lin Yi at ginamit naman ang kanyang Metal Attribute. Bumuo siya ng isang dambuhalang gintong pana at isinigaw sa mga kalaban, ang sinumang maghamon sa bansang Sia ay mamamatay. Direkta niyang pinakawalan ng kanyang pag-atake patungo sa pinuno ng mga kalaban. Ngunit buong tapang itong sinalubong ng Wind Throne Master habang minamaliit ang lakas ni Lin Yi.
Ipinagmalaki niyang siya ang Panginoon ng Wind Attribute Throne at hindi siya ganoon kadaling patayin, sabay pakawalan ng isang napakalakas na hagupit ng hangin upang pigilan ang gintong palaso. Agad namang bumuo si Lin Yi ng panibagong palasong nagtataglay ng kapangyarihan ng Shadow Attribute upang maglunsad ng susunod na pag-atake. Subalit bigla siyang natigilan nang makitang napangisi ang kanyang kalaban. Mabilis na napalingon si Lin Yi, sapagkat sa mga sandaling iyon, ang dalawang tauhan ng kalaban ay mabilis na nakalapit at naghahanda ng sumalakay ng patalikod mula sa kanyang likuran.